Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang reaction video mga babayan, no? At ating pag-uusapan itong si Senator Robin Padilla mga babayan, no? Grabe, ano na nga bang nangyari dito kay Senator Robin Padilla? No, naging ano na siya doon sa sa Netherlands, naging caregiver na siya. At nako po, hirap na daw siya mga kababayan, no? At ano ba, nagrereklamo na ba siya? Ba't kasi anong ginagawa mo kasi dyan sa Netherlands, Senator? Dapat nandito ka sa Pilipinas nagtatrabaho. Bakit nandiyan ka kasi sa Netherlands? Ba't sumama ka dyan? Diba? Ang dapat pinagsisilbihan mo, Senator Robin, is yung sambayan ng Pilipino. Hindi ka dapat nagsisilbi, no, doon sa tao lang. 'Di ba? Sambayan na nagboto sa iyo, no? Pilipino ang nagboto sa iyo. Hindi ka dapat nandiyan sa Netherlands. Una-una, hindi ka naman kamag-anak. So anong gagawin mo diyan? O ngayon, naging caregiver ka na diyan. Ay nako. 'Di ba na-hospital yung abogado nila, no? Si Miguel Dea. O ngayon siya nagbabantay doon. Naging caregiver ka na. No, at sabi nga niya, hirap nga daw siya sa sitwasyon doon. Nahihirapan siya sa sitwasyon doon sa Netherlands, no? Wala namang may sabi kasi sa'yo na pumunta ka dyan at sumama ka dyan. Diba, si Senator Bongo nandito, si Senator Bato nandito. Ikaw, anong ginagawa mo sa Netherlands? Diba? Oh, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Kayo mga babayan, anong opinion nyo dito, no? Anong masasabi nyo, no, dito kay Senator Robin Padilla na sumunod, no, doon sa Netherlands, 'di ba? Dapat nga ba siyang nandoon sa Netherlands? No? Dapat ang pinagsisilbihan niya yung sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Napakalinaw mga babayan ang dapat ang ginagawa niya. No, wala siya dapat doon. Dapat nandito siya sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya ako honestly hindi ako bumoto diyan kay Senator Robin Padilla dahil kanya-kanya kasi tayo ng kanya-kanya tayong idea sa pagboto. No, meron akong criteria, sarili kong criteria para iboto ko ang isang kandidato. Okay? So, hindi ako nagpapadala sa mga ganyan-ganyan lang, no? Yung mga black voting. Palagi natin sinasabi, huwag kayong boboto ng huwag nyo iboboto si straight. Pag sinabi kasi sa inyo, iboto nyo lahat to, binoto naman lahat. Yung iba naman, hindi naman, tawag dito, hindi naman siya karapat dapat iboto, ibinoto ninyo. Diba? Gaya ngayon, may mga tumatakbong mga artista. Para sa akin kasi, pampagulo lang yung mga kandidato na yun. Well, siguro, no, kung magboboto tayo ng mga ganong klaseng tao, no, siguraduhin natin at least may background. Kunyari, si Vico Soto ng Pasig. Tumakbo yan. Congressman, senador. Baka iboto ko pa yan no? Senator Vico, iboboto ko yan. Maganda yung ginawa niya sa Pasig. Sana ganon yung criteria ninyo. Hindi yung basta tumakbo lang, sinabi iboto ninyo. Oo, itan niya nangyari kay Senator Robin Padilla. Naging caregiver sa Netherlands, di ba? Okay, so bago natin umpisahan niya, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan, no? Alamin natin itong mga sinabi dito ni Senator Robin Padilla. Po, kailangan po. Ito po kasing pagkakataon na ito, napakabigat pong pagkakataon. Ayan, no, nabibigatan na siya, mabigat na. Bakit kasi nandiyan ka sa Netherlands? Dapat nandito ka sa Pilipinas. Una, siyempre, naipaliwanag ko na po sa mga una nating post, yung patungkol po sa, siyempre, ba't nandito? Hindi naman dapat sana nandito. Ayun, hindi naman pala dapat sana nandiyan dyan. Ba't kasi nandiyan dyan ka? Diba?
Bakit kasi nandiyan ka? Dapat nandito ka sa Pilipinas. Ang pinagsisilbihan mo, sambayan ng Pilipino, taong bayan. Hindi ka dapat nandiyan para caregiver. 'Di ba? Tapos pinoproblema din niya si Harry Roque. 'Di ba? Pinoproblema niya ngayon si Mede Aldea, no? Imbis na ang pinoproblema niya kung paano gumawa ng batas, no, habang naka-break sila, iyan yung kanyang natupag. Pumunta siya sa Netherlands. Diba? Ito, real talk lang naman tayo. Yun dun lang tayo sa katotohanan na dapat wala siya dyan. Diba? Sa Netherlands. Dapat nandito siya sa Pilipinas. Diba? Naman tayong naglilitis sa Pilipinas. Hmm. Kung saan tayo ang boss. Kung saan daw tayo ang boss, dapat dito sa Pilipinas. Doon kasi, wala silang boss dito sa Pilipinas. Ay, nako. Dito sa Pilipinas, sila ang boss. Pero pag doon, wala silang boss, no? Hindi sila ang boss. Parang ganon. Pag sa Pilipinas, may magagawa pa sila. Pagka doon sa ICC, wala na silang magagawa. Parang ganon ba? Yung gusto sabihin dito ni Senator Padilla. Dito, hindi tayo boss. Di talaga tayo boss dyan. Netherlands yan. Ang hirap daw doon sa Netherlands. Nagre-reklamo na siya. Usap, siyempre. Tulungan nila to eh. Pero maayos naman po ang touring nila. Kahapon, napakaganda po ng kanilang emergency services na pinakita kay ES. Akala ko ba, sabi ng mga DDS na yan pangit daw yung trato kay dating Pangulong Duterte. Ba't sinasabi dito ni Senator Padilla, maganda yung services nila, di ba? Ako. Alam nyo, yung mga kwento ng kabilang parlor, no, yun ang problema Masyado nilang pinalalala yung sitwasyon kahit hindi naman. Diba? Sila na nga nagsasabi, maganda yung serbisyo, no, doon sa sa ICC, no, sa mga emergency na ganyan, sa mga hospital, may sarili silang hospital. Yung mga doktor naman siguro diyan, hindi rin basta-basta. Diba? Tapos palalabasin ng kabilang parlor na hindi ganun yung serbisyo na binibigay sa dating Pangulong Duterte. Kabaligtaran. Diba? Napaka-professional po nila. Ganun din po sa kanilang ospital. Senator Robin Padilla na nanggaling. Napaka-professional nila, pati yung kanilang hospital. Diba? Taliwas doon sa sinasabi nung kabilang parlor, no, na pinababayaan ng dating Pangulong Duterte. Diba? Siguro natahimik sila No, tumahimik sila sa pagpo-post. Siguro napapanood nila tong video na to. Malamang. Diba? At naliliwanagan sila na hindi pala ganun. No, kagaya ng mga pinopost ng iba. Hindi pala yun yung totoo. No? Fake news lang pala yung sinasabi nila na pinababayaan ng dating Pangulong Duterte doon. Hindi pala yun yung totoo. Huwag kayo nagpapaniwala basta-basta. No, diyan sa kwento sa kabilang parlor. Diba? Magtanong muna kayo, mag-research kayo. Diba? Ganun dapat ang ginagawa ninyo. Hindi yung nakikinig kayo, naniniwala kagad kayo, pinost lang na ganito, no, i-repost nyo na kagad. Ay, nako. Maayos po yung maayos. Diba? Maayos daw. Sa kanya na nanggaling mismo. Ulitin natin. Din po sa kanilang ospital. Maayos po yung mga Dutch. Diba? Maayos daw, mga kababayan. Hindi pinababayaan ng dating Pangulong Duterte doon. Pero siyempre, ang tanong natin, bakit na tayo nandito? Ba't mo tatanungin? Alam mo naman, Senator Robin Padilla, bakit kayo nandiyan dyan? Ang tanong, no, bakit ka nandiyan dyan sa Netherlands? Yun yung tanong doon. Diba? Inupuan ng taong bayan ng sambayan ng Pilipino para maging senador, para gumawa ng batas, no, para sa Pilipinas. Diba? Pero, pumunta ka dyan sa Netherlands, ang nangyari, naging caregiver ka.
dapat habang nandito ka, Senator Robin Padilla, dapat, ito, ano lang natin, no? Opinion lang natin. Sana kung nandito siya sa Pilipinas, baka nakapag-isip pa siya ng batas, no, na kontra, no, sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong pangyayari. No, hindi yung pumunta siya doon sa Netherlands. Oo, may papakita mo naman yung suporta mo kahit nandito ka sa Pilipinas eh. May papakita mo yung suporta mo sa dating Pangulong Duterte. Hindi mo kailangan pumunta dyan mismo sa Netherlands para lang maipakita mo yung suporta mo sa kanila. Diba? Gumawa ka ng batas, no, na makakatulong. Diba? Hindi yung nandiyan ka sa Netherlands. Kahit pasabihin nating break ngayon. Ngayon, kailangan ko makausap po talaga ang Pangulo dahil bilang ako naman po ang Pangulo ng PDP Laban. Siya pala ang president ng ng PDP Laban. Bakit hindi si Bongo? Diba? Akala ko sila Senator Bongo. Okay, so yun nga si Vice President Sara Duterte. Diba? Hindi siya makalapit, no, sa dating Pangulong Duterte. Okay? Anak pa yun, ha? Tapos siya, ina-expect niya, no, na makakausap niya ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Mukhang malabo ata yun. Kasi yung anak nga, hindi nakausap eh. Di ba? Sila Senator Bongo nandito sa Pilipinas. Di ba? Naipapakita nila yung suporta sa dating Pangulong Duterte. Pero siya, nandiyan dyan. No? Ano yun? Para maging caregiver lang siya. Ayan. Hindi na nila kinaya yung stress, maging yung abogado nila, si Medaldea. Di ba? Hindi na siguro kinaya yung stress. Ayun, nagkasakit na. Di ba? Kailangan po ako makakuha sa kanya ng guidance. Dahil nasa kalagitnaan po tayo ng kampanya. Hindi ba siya hindi ba makakagalaw itong si Senator Robin Padilla na walang guidance, no, ng dating Pangulong Duterte? Si Senator Bato nga, di ba, nandito sa Pilipinas, may kinakaharap din siyang problema dito, no? Hindi siya tumakbo ng Netherlands para suportahan ang dating Pangulong Duterte, di ba? Kasi baka biglang lumabas yung warrant niya ng ICC, damputin na siya, diretso na siya, no? Yun yung kinakatakot niya, di ba? Tuloy pa rin yung kampanya nila. Pwede ka naman mangampanya na walang guidance siguro, no? Parang nakikita natin dito, dumidepende siya, no, doon sa dating Pangulong Duterte, which is hindi siguro maganda 'yon. 'Di ba? Advice, ang dami nila diyan eh. Nandiyan si Senator Bato. Nandiyan si Senator Bongo. Baka diskarte sila kung paano gagawin nila. Pero kung para sabihin natin na nandiyan dyan si Senator Robin Padilla para humingi ng guidance sa dating Pangulong Duterte, no, sa kampanya, sa pagtakbo nila, parang hindi ata maganda yon. Ibig sabihin, wala sila sa align pagka ganun. Pag wala ang dating Pangulong Duterte. Okay? Diba? Ano sa palagay ninyo? Ano sa tingin ninyo? Diba? Doon sila nagdidepende. Diba? Aming pong chairman ay nakakulong sa ibang bansa. Nandito yung chairman, may kaso ganun talaga. po sa kulungan ng mga banyaga. Kailangan ko po talaga makausap si Mayor. Nako. Kung yun lang naman pala ang pinunta niya dyan, yung guidance para doon sa pangangampanya nila, parang hindi ata hindi ata magandang rason yun. No? Yun nga mga kaalyado niya nandito sa Pilipinas, siya nandun sa Netherlands. Di ba? Hindi maganda yon, hindi maganda. Hindi yung ganong katwiran, mga kababayan, no? Sana po mapagbigyan po tayo ngayon. Yun, malabo na mangyari yan. Yung Vice President nga natin, hindi makalapit sa tatay niya, ikaw pa kaya? Di ba? Ganong kahigpit sa ICC, mga kababayan, no? At ito, isa sa pinoproblema niya kung paano sila mangangampanya dito sa Pilipinas. Kaya naman nagkanya-kanya nga sila ng kampanya. Di ba? Lalo na si Senator Bato, tuloy lang yung kampanya. Diba? Kahit na may kinatatakutan siya na lumabas na warrant laban sa kanya mula sa ICC, tuloy lang yung kampanya. Pero ikaw,
Senator Robin Padilla, no, marami rin naman tayo nakikita na babasa na dapat wala ka dyan. Bilang senator, dapat ang pinagsisilbihan mo ang Pilipinas. Hindi ka dapat nagsisilbi sa iisang tao lang. 'Di ba? Ang Pilipinas, ang sambayan ng Pilipino ang dapat na pinagsisilbihan mo. 'Di ba? O kayo, ano masasabi ninyo dito mga kababayan? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at tatay niyang pag-usapan. Kita tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.